Okay na po, tita. Nailibing na po namin si mama. Ano ka mo? Diyos mio kang bata ka! Ang usapan natin ay bukas pa ang libing! Bakit naman bigla mong pinalibing ang mama mo na hindi ka nagsasabi? Ang tigas ng ulo mong bata ka! Tita, hindi na kami mga bata. Pwede na naming pagdesisyonan yung mga ganitong bagay. Hindi mo naiintindihan, Alena. Sa loob ng 40 days, ang mga kaluluwa ng namatay ay nasa lupa pa. Ang sabi ng mga matatanda, kung hindi mo susundin ang mga pamanhiin tungkol sa patay, ay pwedeng kumuha ng buhay ang kaluluwa ng namatay sa mga naulila niya. Pwedeng ikaw o si Running isasama ng mama niyo sa hukay niya. Story time. Tawagin niyo na lang akong Alena, 40 years old, at kasalukuyang nakatira sa syudad ng Pasay. Hayaan niyo akong ibahagi ang karanasan ko na pwedeng paniwalaan ng iba o kaya naman ipagkibit-balikat na lang ng marami, lalo na sa panahon ngayon. Marami na ang mga bagay na mahirap paniwalaan, gawa ng bagong teknolohiya at makabagong mundo. Hindi ako mapamanhiin na tao, pero gaya ng iba, moderno na rin ang aking paniniwala. Ni minsan nga ay hindi ako pumapatol sa sabi-sabi lang ng iba na wala namang matibay na ebidensya. Para sa akin, ginawa lang ang mga pamanhiin na yan para magbigay ng takot at mapasunod ang mga tao. Hanggang sa dumating ang karanasan na magpapabago sa pananaw ko na yan. Ako ang panganay sa aming dalawang magkapatid. Kami ay anak ng nanay ko sa una niyang asawa. Ang buhay ko hindi naiiba sa mga katulad kong broken family. Bilang panganay, ay ako na ang tumayong ina sa kapatid kong si Ranilio. 3 taon lang naman ang agwat naming dalawa. Pero kahit sa murang edad, ay napilitan ako maging magulang para sa kanya. Ang mga magulang naman namin ay masaya na sa mga bago nilang pamilya. Huling balita ko nga, nakapag-asawa na ang tatay ko. Maliban dyan, ay wala na akong balita patungkol sa kanya. Si mama naman, ay walang makasundo sa mga anak niya sa pangalawang asawa niya. May ugali daw kasi si mama, na bukod sa pabigat na nga, ay gastador at mabisyo pa. Kaya nahihirapan talaga silang pakisamahan si mama. Kaya naman kahit may sama ako ng loob sa kanya, ay kinupkup ko pa rin siya. Para sa akin kasi, kahit ano pa ang naging kasalanan niya sa amin, ay siya pa rin ang nanay namin. Noong nakatira na siya sa puder namin, wala pa rin pagbabago si mama. Madalas ay pinipilit niya magkaroon ng otoridad sa mga buhay namin. Kahit na kung tutuusin, ay wala na siyang karapatan dahil pinabayaan niya kami noon. Ngayon na maayos ang buhay namin at nagawa na namin makaahon sa kahirapan, ay sa kanya kokontrolin ang mga buhay namin. Ang masaklap, bumalik nga siya pero hindi pa rin niya magawang maging isang ina. Ang gusto pa rin niya ang laging nasusunod. Ang luho niya, ang mga bisyo, lahat ay binigay ko para lang hindi kami magtalong dalawa. Hindi ko rin naman siya kayang tiisin. Hindi ko siya magawang palayasin dahil tulad ng sinabi ko, nanay ko pa rin siya. Ayoko namang maghirap siya habang ako ay nabubuhay ng masagana. Minsan, aaminin ko na may pagtatalo din kami lalo na kung hindi ko na kaya ang pagiging diktador niya. Ultimo kasing love life ko ay pinakikialaman niya na. Ang gusto niya palagi ay may pakinabang siya. Gusto niyang patakbuhin ang mga buhay namin nang ayon sa gusto niya. Kaya nang mamatay siya, naging masakit din para sa amin to. Dahil kahit ganun siya, ay sabik pa rin kaming makasama siya na mas matagal pa. Pero darating pa rin talaga ang panahon na paglalayuin kayo ng tuluyan ng tadhana. Ate Alena, kinakausap ka ni Father. Ha? Ano po yun, Father? Pasensya na po kayo sa ate ko. Masyadong lutang ang isip eh. Ako na lang po muna ang kausapin nyo. Iyan na ba ang papabendisyonan nyo? Apo, Father. Kaano-ano ba nyo siya? Nanay po namin. Nasa simbahan kami ni Rani ng mga panahon na to para pabendisyonan ng abo ni Mama. Simula nang mamatay si Mama ay parang ang bilis sa mga pangyayari. Palagi na lang akong lutang at wala sa tamang wisyo. Parang pakaramdam ko, nasa ibang dimensyon ako. Hindi ko alam nito kung ano ba ang totoo o hindi sa mga nakikita at nahahawakan ko. Hawak ko ang abo ni Mama habang kausap namin ng pare. Yakap-yakap ko ang lagayan ng abo niya at ayokong bitawan to para ilagay sa mesa kung saan siya bibindisyonan. 9 na araw niya na nito, simula nang mamatay siya dahil sa sakit na cancer. Matagal din siyang nakipaglaban sa sakit niya para mabuhay. Pero darating talaga ang pagkakataon na mauubusan din siya ng lakas para lumaban. Hindi kami perpektong pamilya, hindi rin perpekto si Mama. Sa katunayan, marami siyang pagkukulang sa amin. Pero sobrang sakit pa rin para sa akin ang pagkamatay niya. Alam kong gusto pa sana niyang mabuhay kaso lubog na kami sa utang eh. Hindi ko na nga alam kung sakit ba ang kumitil sa buhay ni Mama o ang katotohanan na hindi na namin kaya
ang lingguhan niyang gamutan sa ospital noon. Naalala ko noong huling mga araw na buhay pa si Mama. Nagbibiruan pa kami noon kasi gusto kong pagaanin ang loob niya. Inamin na kasi sa amin ng mga doktor na bilang na ang mga araw ni Mama. Sinabi rin nito na ibigay na namin ang mga gusto niyang pagkain kahit bawal sa kanya. Pero hindi namin pinaalam yun kay Mama dahil gusto namin na magkaroon pa siya ng pag-asa para mabuhay. Sobrang mahal naming magkapatid si Mama. Lumaki kaming walang ina kaya kahit ganun siya ay ayaw pa rin namin siyang mawala. Sabi kami na makasama pa namin siya ng mas matagal. Pero hindi namin hawak ang buhay ni Mama eh. Mama, sabi ng doktor, maganda ang resulta ng lab mo. Good job ka dyan, Ma. Talaga ba, Lena? Bakit ibang nararamdaman ko? Pakiramdam mo lang yan, Ma. Kasi hindi ka pa totally na magaling. Pero ang sabi ng doktor, nag-i-improve na ang katawan mo. Alena, yung napag-usapan natin ha? Ayoko na nang ibuburol niyo ako. Sunugin niyo na lang yung bangkay ko. Ma naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo. Cancer lang yan, Ma. Matapang ka, di ba? Kakayanin mo yan. Huwag kang susuko kasi makakapag-chemo ka na ulit kapag umayos ang lagay mo. Basta, ayoko ng burol. Ayoko ha? Ma? Ayoko na rin kasi magpalagay ng tubo sa gilid ko. Ha? Bakit naman? Ma, kailangan mo yun para magtuloy-tuloy ang chemo mo. Alam mo namang medyo hindi nag-function ng mabuti ang kidney mo. Kaya kailangan ng tulong para makleared ka na ng doktor natin. Temporary lang naman daw ang tubo. Kapag umokay ka na, edi makapag-treatment ka na ulit. Natatakot kasi ako eh. Baka pagpasok ko dun, hindi ko na kayo makita. Kung ano-anong iniisip mo, Ma. Sa dambuhala akong to? Pwede ba namang hindi mo ako makita? Lumaban ka, kasi lumalaban kami para sa'yo. Dinadaan ko na lang sa biro ang lahat kahit na durog ako habang nakatingin sa nakakaawang kalagayan ni Mama. Hindi ako sanay na makita siyang ganito. Masanay ako na makita siyang matapang at palaban. Pero ngayon, payat na siya at napakaputla. Halo-halo nga ang nararamdaman naming emosyon ng magkakapatid na mawala si Mama. Masaya dahil hindi na siya maghihirap pa. Hindi na namin maririnig ang mga daing niya, ang mga palahaw, at pagtangis sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nakakaawa at nakakadurog ng puso. Pero mas lamang pa rin sa puso namin ang kalungkutan. Dahil ano man ang mangyari, napakasakit pa rin mamatayan ng isang magulang. Pagka uwi namin ni Rani, ay inilagay ko ang urn o yung lalagyanan ng abo ni Mama sa pinaka-safe na bahagi ng sala. Nilagyan ko ng mga bulaklak ang vase na nasa tabi nito. At pagkatapos ay dumiretso na ako ng kwarto at dito muling umiyak. Nasunod naman ang huling bilin ni Mama. Hindi namin siya ibinurol. Pinakremate namin siya kagad at pagkatapos ay pinabindisyonan sa simbahan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iyak nito nang marinig ko ang pagkatok sa pinto ng kwarto. Ate Elena? Bukas yan. Pumasok ka na lang. Umiiyak ka na naman? Tama na yan ate. Eto, si Tita Magda. Nasa kabilang linya. Kakausapin ka raw niya. Sumenyas ako kay Rani nito na kunwari wala ako o kaya ay natutulog. Ayoko kasing makausap ang mahadera naming tiyahin. Kapatid ni Papa si Tita Magda. Alam ko rin na wala siyang magandang sasabihin kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko makausap siya. Alam ko naman na natutuwa pa siya ngayon na wala na si Mama. Bakit daw hindi binurol si Mama? At bakit inuwi raw natin yung urn niya dito sa bahay? Si Tita Magda ba nagsabi niyan? Oo, dapat daw ay ibinurol natin kagaya naman nakagawian. Hindi raw tayo marunong sumunod sa pamanhiin. Ano na namang pakulo yan? Puro na lang pamahiin. Huwag mo nga pinag-iintindiyang si Tita Magda. Kunwari, concern ngayon. Pero nung may sakit si Mama at nagpapalakas, ay tanong ng tanong kung kailan siya mamamatay. Ewan ko ba dyan kay Tita Magda? Balak yata magtayo ng punerarya. Masyadong pabida kapag may namamatayan tayong kamag-anak ha. Sabi pa nga niya sa akin, bala daw tayo kung ayaw nating makinig sa kanya. Hayaan mo na siya. Sige na, umuwi ka na sa inyo at hinihintay ka na ng asawa mong si Badet. Pakisabi nga pala, salamat sa mga bulaklak at kandila ha. Sige ate, pero kaya mo bang mag-isa rito? Iyak ka ng iyak ko. Baka pabayaan mong sarili mo niyan. Sus, lika nga rito. Payakap nga. Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Sobrang close kami ng kapatid kong si Rani. Dahil dalawa lang kami magkapatid na buo. Kami rin ang palaging magkakampi. Mula nang abandonuhin kami ng mga magulang namin. Kaya naman, mahal namin ang isa't isa.
Hindi siya palakibot, hindi rin umiiyak. Pero nakikita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Tulad ko ay nagluluksa rin siya sa pagkawala ng mama namin. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. O di kaya pindutin ang link sa aking bio. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.